Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na sa araw na ito, minsan pa ay maparangalan ng iyong pangalan. Malwalhati ka, Panginoon, mula pa sa aming mga panalangin, mga awitan, mga deklarasyon, O Diyos, sa mga salita mo na aming kakainin ngayong hapon. Salamat po, Banal na Espiritu. It's not by our might or by our power, but by the Spirit of the Lord, says the Lord of hosts. Thank you for giving us your love, giving us the joy of serving you, and the joy of living according to your will, according to your purpose, and according to your word. Sa patuloy po naming paglakad, Panginoon, habang kami nandito sa journey namin dito sa mundo, we thank the Holy Spirit who are always with us, who are teaching us, who is accompanying us, our comforter, our counselor, our guide and our instructor. Salamat po sa iyong mga salita na siya nagbibigay sa amin ng buhay, lalo tigit nagsusustain ng aming buhay na walang hanggan. Maluwalhati ka, Panginoon, at i-allowed mo po na sa room na ito ay maghari ang iyong walang hanggang pag-ibig, ang kaligtasan at ang eternal life na regalo mo sa amin. We love you, Lord. We thank you. We bless your holy name. And so we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Kamayan mo po yung katabi mo at sabihin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Tingnan mo muna sa likuran kung may bago ba tayo. Meron ba tayong mga VIP ngayon? Sabi natin, welcome VIP! Ayan, we welcome po yung ating mga first-timer. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo kung talagang on fire kay Lord. Praise God. So, pinag-uusapan po natin sa buwan ng June ay about the wedding hall or the wedding banquet. And today is the last Sunday of the month. Ayan. At ang pag-uusapan po natin ay the banquet of love. Amen. Ayan. Tingnan mo muna uli yung katabi mo. Mukha bang nagmamahal sa Diyos yan? O yung kabila, mukha bang minamahal yan ni Lord? Siyempre naman, kaya ka nandito. Amen. Nagmamahal ka kay Lord at minamahal ka ng ating Panginoon. So kanina po dun sa binasa natin in that verse in John 6, ay makikita natin ang mga himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo. How many of you believe that Jesus Christ makes miracle? Ilan sa inyo ang nagawa na ng miracle ng Lord sa buhay? Lahat po tayo, amen? Yung mabago ang ating pag-uugali, mabago ang ating pag-iisip, mabago ang ating mga gawa, isang malaking miracle, amen? Regalo ng Diyos sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, isa kang miracle. Galing ka, Lord. Sabi mo, it's a miracle. Praise God. At bago po dumating dun sa pag-uusapan natin ngayon na biyaya ng Diyos, ay makikita natin na ang daming mga ginawang miracle ni Lord from John 1. Mula pa lang sa John chapter 1, nagsimula na ang miracle ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa 6 ng John, He feeds the 5,000, 4,000, Jesus walks on water. Ang daming miracle. Praise God. Sino dito ang may dalang Bible? Taas po natin ang ating mga Bible. Sabi natin, it's a miracle. Next week, magdadala tayong Bible. Amen? Ayan, yung mga walang Bible, meron po tayong i-hand over sa ating VIP room. So kung gusto niyo po ng Bible, mag-ask lang po kayo sa ating magpe-pray mamaya, especially yung ating mga first timer. Ayan. So mahalaga po na may dala rin tayong Bible. Though ngayon, nagiging convenient na lang ang tao, so sabi nila, instead na magdala ng mabigat, magaan na lang.
Pero yung mga mabigat sa buhay, dala-dala natin. Noon yon. Sabi mo sa katabi mo, noon yon. Wala nang mabigat ngayon. So yung pong sinasabing wedding banquet or wedding hall, ay ito pala ay kinukumpara sa kingdom of God. O yung tinatawag na paghahari ng Diyos. Ang kingdom of God po ay hindi lugar. Ang kingdom of God ay hindi lugar. Punta tayo sa kingdom ni Makshe. Di ba may ganon? May tinatawag na kingdom ni ganito at pupunta ka doon. Pero hindi ho yun yung sinasabi na kingdom of God. Ang kingdom of God ay ito yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Paano kumikilos ang Panginoon sa buhay mo? That's the kingdom of God. The kingdom of God is how the Lord will work on your life. Paano ba pagka sinabing nandoon ka sa kingdom of God, which means you will experience, ano ba yung na-experience kapag pinaghaharian ng Diyos? Sino po dito nakaranas pinagharian ka dati? Yung may naghahari sa'yo. Hari ng padala. Diba dati kung sino-sino yung nag-ahari sa buhay natin? Dati takot tayo sa kung anong mga bagay. Sa school, lalo na nung tayo ay mga freshman college, di ba meron dong mga initiation na yung mga senior, kailangang sundin ng mga freshers. Tama ba, Brother Jet? Naranasan ba yun? Sino yung, lalo na yung mga may brotherhood and sisterhood? Di ba merong nag-ahari sa atin? Ibig sabihin, merong namumuno sa atin. Merong kang rules and regulations na kailangang sundin under that paghahari. Under that authority. Or under that kingdom. So, ngayon, ang gusto ng Diyos sa atin ay malaman natin ang government ng ating Panginoon. Ano ba dapat ang buhay natin? Dahil yung wedding banquet po is a picture of the kingdom of God. So, there are three illustration of what is the wedding banquet as a kingdom of God. Number one, the kingdom of God is a life of love. The kingdom of God is a life of love. Ang kingdom pala, pag sinabi palang pinaghaharian ka ng Diyos, yan pala ay kingdom o paghahari ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Sino ditong umiibig? Sino ang nagmamahal? Sinong nakaranas ng magalit? O opposite yon na yung hate, opposite of love. Pero yung kingdom ng Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. At doon po sa ating mga pinag-aaralan in Matthew 22, 1-14, in verse 2 and 3, makikita natin ang expression ng hari para maiparamdam ang pag-ibig ay provision. Ano pa? Sino magulang dito? Hindi natin ginugutom yung mga anak. Tama po ba? Yung iba nga magulang, okay lang magutom siya. Tingnan mo, kung gutom yung katabi mo, kung magulang niya. Yung iba, ginugulangan yung anak. Pero ang magulang po, para sa kanya, ibibigay pa para sa kanyang anak. Ganyan ang puso ng mga magulang. Bakit? Gustong iparamdam ng magulang na dito kapag ako, ang iyong magulang, ay meron kang provision. Merong abundance. Wag lang abundant. Yung mga magulang nagiging abundant lang. Meron tayong abundance. Sa paghahari ng Diyos ay ayon ng Panginoon kung bakit ng Diyos ay nag-miracle siya lagi ng sobra-sobra. Alam niyo bang ang Diyos pag nag-miracle, sobra-sobra? Walang sapat kay Lord. Meron man sapat, pero panigurado may hihigit dyan. Kasi yung sapat, under yan ng higit. Nakuha niyo ibig sabihin?
Pag sinabi mong hanggang dito, sapat yan. O, binigay ng Diyos sa'yo, sapat? Oo, hanggang dito. Pero pag hanggang dito, higit yun eh. So, sapat at higit ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sapat na, higit pa. Yan, mararanasan mo yan saan? Sa kingdom ng Diyos, sa paghahari ng Diyos sa puso mo. Hindi sa paghahari ng sarili nating trabaho o paghahari ng sarili mong lakas. Kaya naman sabi mo, magtatrabaho ka ng ilang oras? 12 oras. Sino dito 12 hours kung magtrabaho? Sabi mo, 8 lang. Tama ba? Sa restaurant. Okay, 10. Yung iba, overtime. Ano ba yan? Overtime na, kapos pa din. Yung iba, hindi kayo. Kasi hindi naman tayo nag-overtime, tama? Bakit ang Diyos natin sapat, higit pa eh? Tingnan mo yung katabi mo. Ang Diyos po natin, never siya nagbigay sa atin ng tama. Ng tama lang. Gusto niya, ang blessing is always overflowing. Bakit? Kaya nga, inihalong tulad siya sa isang wedding banquet na kung saan nakaredy na yung kakainin, hindi lamang pang 5,000 na invited. Hindi lang pang isang barangay. Pang kahit sinong pangkalawakan. Kasi sabi ng kahit sinong makita nyo, invite nyo, dalhin nyo dito. Kung ang iniready lang ng hari ay pang 5,000, hindi pwedeng kahit sinong makita, dadalhin. Kasi baka magkulang. Pero grabe ang provision ng Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, grabe ang provision ng Diyos sa'yo. Ang tanong, sino ang nagahari sa puso natin? Ano ang nagahari sa atin? Yung sarili ba nating kagustuhan o yung sinasabi ng Diyos? Mararanasan po natin ang provision, abundance, blessing, and favor, wherein nothing is missing, nothing is lacking. Kaya nga natutuwa ako kay Nanay Chabing. Kasi ginawa na niya talagang verse niya yung Psalm 23 verse 1. Amen? Ano yun? Diba? The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ano pa? In the celebration, in the wedding banquet, it's a celebration of love. Tama po ba? Di ba kaya ikinasal mayroong nagmahalan? It's a celebration of joy. Nakakita na ba kayo ng kasalang nag-iiyakan? Umiyak man kasi maligaya. Sabi, ang ganda, bakit kasi ngayon lang nagpaganda yung... yung iba naiyak. Nalakad pa lang sa altar yung babae, naiyak na yung lalaki. Sabi niya, ito ba talaga yung pakakasalan ko? Sabi niya, hindi talaga ako nagkamali. Siya talaga yon. Amen? Amen. Kaya ang wedding, mga dalaga, hindi yan mabilisan. Pinapanalangin yan. Kasi hindi na yan. Ang wedding po ay once in a lifetime. It's like the picture of coming ng ating Panginoong Hesukristo. Sinira na lang ng tao yung ng wedding yung sanctity nito. Yung sacrilege na tinatawag. Na pwede ka uling makasal. Pero alam niyo po si Jesus Christ, pagdating niya tayo, ikakasal din tayo kay Lord. Pero hindi yun, hindi yung pwedeng kakasal ka uli. One time lang yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ready ka. The wedding is yours. Amen? So, ganun po tayo pinaghandaan ng Panginoon. Hindi lamang buwan o taon, kundi libo-libong taon na pinaghandaan ng Diyos yung kasalan na inaabangan ng lahat ng tao. Amen. Yung kasalan na hindi ka na makakatanggi. At alam niyo po,
Yun yung kasalan na hindi mo aayawan. Hindi ka magdududa. Yun yung kasalan na habang lumalakad ka sa altar, sinasabi mo, tama-tama ang aking naging desisyon. Yun yung kasalan, mayroon kang confidence that at the end, kayo pa rin hanggang huli. Amen? Kung katabi mo yung asawa mo, tanungin mo, tayo ba hanggang huli? Ganyan po yung confidence na inilalagay ng Panginoon sa atin. So the wedding banquet is a celebration of love, joy, and gladness. Ito yung place na hindi mo aayawan. Ito yung wedding na hindi ka magdadalawang isip. Ito yung wedding na hindi ka mag-aalinlangan. Ito yung, sinong nakaranas dito na meron kang lugar na gustong-gusto mong balikan palagi? Parang laging kusina lang yung gusto namin balikan. Yun ang aming favorite place. Amen? Favorite bonding natin, kitchen. Ano pa? Ano pa? Bed. Yung mga paborito natin mga lugar. Gusto mong balik-balikan. So yan yung mga place na hindi, yan yung pangyayari na hindi mo aayawan, kundi gustong-gusto mong mangyari sa buhay mo. And that is a life of love. Saan mo mararanasan? In the kingdom of God. Kasi may dalawang kingdom po dito sa mundo. Yung kingdom of this world and the kingdom of God. Wala na iba. Yan lang ang dalawang kingdom. Yung iba gumagawa lang ng kanilang mga kingdom. Nagbubuo. Yung mga langgam nga may sariling kingdom. Mga bubuyog may sarili silang mga kingdom. Pero sa atin po, dalawa lang. Either pagharian tayo ng kingdom ng Diyos o kingdom ng mundong ito. Sino ba naghahari sa kingdom ng mundong ito? Walang iba, kundi si Satan. Kaya yan ang gustong gawin ng Diyos sa'yo. Number 2, because of His love, the kingdom of God is a life of salvation. The kingdom of God or the wedding banquet is a life of salvation. Dito sa paghahari ng Diyos ka lang makakaranas ng tunay na kaligtasan. Minsan nakala mo naliligtas tayo ng credit card. Yes, sabi mo may limit na. Ligtas ka na. Nakala mo naliligtas tayo ng sweldo. Yes, salamat, pumasok na. Pero minsan, parang yun din yung nagpapahamak sa atin. May sweldo ka na? Naubos na. Kasi akala natin, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, yun yung kingdom na naghahari sa atin. Yun yung buhay na akala mo, ayun ang tunay na buhay. Pero hindi pala. Buhay yun ng mundo. At merong isang buhay na kung saan ay may regalo at gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Yun ay ang buhay ng kaligtasan. Sabihin natin, salvation. The life of salvation has been given, ay mararanasan mo yan in the kingdom of God. Kapag ang naghahari sa iyo ay ang Panginoon. But, may but po yan. Until the door is still open. So one day, magsasara po ang pinto ng kaligtasan. Amen. Natutuwa ba kayo doon? There will be a time na now is the time na tayo ay palaging ililigtas ng Diyos. Ito yung panahon, oras at panahon, pag humingi ka ng tulong sa Diyos, yes, makakasama ka. May ligtas ka. At kapag nakapasok ka sa kingdom ng Lord, abaligtas ka. Ibig sabihin, walang magagawa ang kaaway sa buhay mo. Pero, sabi ng iba, hanggat nandito daw tayo sa lupa, may chance pa. Talaga namang may chance pa. Sabi mo sa katabi mo, may chance ka pa. Magtino ka na. Kasi, until the door is open, we still have chance. Pero pag nagsara na, wala na. Kaya nga yung preaching ni Pastor Don, di ba, from the beginning, yung 5
virgin na 10 virgins na matalino at yung papetiks-petiks lang. Tingnan mo yung katabi mo, petiks ka? Hindi, matalino yan. Amen. Ano yon? Lagi siyang handa sa pagdating ng kanyang tagapagligtas. Ito po yung dapat ingatan na maraming mga Kristiyano ayaw itong seryosohin. Nakakaiyak kasi minsan parang nararanasan ko din yan na parang, teka saglit, kailangan natin seryosohin to. Hindi ito isang kwento lang. Ito yung buhay na kailangan mong seryosohin, yung buhay ng kaligtasan. Until the door is open. So the opportune time is here. The opportune time is now. At ang purpose ng Lord sa kaligtasan is not only for us and for our family, it's for the whole world. Sabihin natin, pangkalahatan. Pangbuong mundo. And walang exempted. Ang invitation ng Diyos, the kingdom of God, is always an invitation for salvation. Kaya nga dapat ma-realize po natin, mga Christian, that the gospel of Jesus Christ is not burdensome, di ba? Kasi marami ngayon na kapag nakakarinig ng about sa gospel, they think kapag inaya mo sila sa church, ay maubos ang kanilang oras. Sabi nila, pag inaya mo kami sa church, ano yon? Una, ayain mo kaming magkape. O kaya ayain mo kaming magtsaa. Kapatid, alam na namin yung mga ganyang susunod, ayain mo na kaming sumama sa Bible study. Tapos sa susunod, ayain mo na kaming mag-church. Parang burden, tama ba? Samantalang dapat, ikalugod natin, pag may ganon, ikalugod natin. Pero yun nga, naranasan ko rin kasi dati yun. Ganyan din po ako nung mga ini-invite noong unang panahon. But praise and glory to God, nang mabuksan ang ating mga mata at ang ating kaisipan ng Espiritu ng Diyos, ngayon ko nare-realize yung ganda, yung beauty ng salvation na nakahanda para sa atin. I remember, high school pa ako noon. Meron akong, high school ba ako noon? Naku, nakalimutan ko yata kung high school ako. Nag-host po kasi ako sa event. At nagda-dance instructor ako during the event also. At meron akong naging best friend na nag-away kami dahil sa mga issue ng mga kaibigan. Di ba ganun yung high school? After ko pong mag-host, di ba sa hosting, meron ka lang 15 minutes para makakain o makabreak. And during my break, tinabihan ako ng kaibigan ko. Sabi niya, Ate Lan, sigurado ka ba maliligtas ka, mapupunta ka sa langit? Sabi ko, alam mo, sa loob-loob ko, ito na lang yung time ko para kumain. Dito mo pa ako tatanungin ng ganyan. Nandito ako, nag-host ako ng my birthday. Pagod na pagod ako dahil nagsasayaw ako. Tapos kakain lang ako, tatanungin mo ako kung maliligtas o mapupunta ako sa langit. Alam mo namang nasa kumbento ako nakatira. Sabi ko, alam mo, nakapaka-mention ko. Alam mo kaibigan, sabi ko, hindi ito yung tamang lugar para pag-usapan yan. Hindi na ho ako nakakain, nagalit ako. Tinanong pa uli ako. Kasi yung bang mga baby pupunta din sa langit pag... Anong sagot mo? Tanay mo yung katabi mo, yung baby pupunta sa langit? Dito pwede yung pag-usapan niya. Tama. Pero alam niyo po, nakita ko, ang Panginoong Jesus, wala pala siyang pinipiling lugar. Kanina na-review ako ng Lord. Sabi niya, since good news yung dala-dala ko, wala siyang pinipiling lugar. Si Jesus po ay hindi mahilig mag-party. Pero madalas siya sa mga gathering. Bakit? Tinitake niya yung opportune time na kapag nasa gathering siya, kasi ang mga Jewish, mahilig yan sa mga feastahan. Ang dami nilang mga feasting ba? Parang mukha lang, di ba? Sa Bisaya, feast. Umuwi ng bahay, feast 1 o feast 2. Mahilig. Yan ang
sorry sa mga Bisaya, pero napaka-rich ng kanilang vocabulary, okay? Marami po silang mga feasting. And si Jesus, hindi siya nagko-conform doon sa mga, pero, see, the first miracle happens in the wedding in Cana. Nakikipagkasalan si Jesus, umaattend sa kasalan. Bakit? Naimbitahan kasi siya. At siya pala ay merong purpose, kaya siya nandoon nung araw na yon. So, Jesus Christ, kapag nagsishare siya ng gospel, basta lumabas siya ng bahay o may puntahan siyang lugar, isa lang ang purpose niya. I-share ang good news. I-share ang gospel. I-share ang pag-ibig ng Ama sa ating lahat. Amen? Yun ho yung heart na gustong ilagay sa atin ng Panginoon. Na, di ba tayo minsan, ganun yung heart natin. Ay, hindi kasi, inuman to, hindi pwede mag-share dito, di ba? Ganun. Wag na, sa susunod na lang. Pero, pwede din. Sabi mo sa katabi mo, pwede. Hingi ka ng tulong sa Holy Spirit. Ngayon, dalawa lang naman ang gagawin sa'yo eh. Either, paalisin ka, or either, remainin ka. Ang mahalaga doon na gawa natin, yung pag-share. At kasi the time is very fast. Makikita nyo po, napakabilis ng araw. Bakit nga ba napakabilis ng araw? Amen. Hindi mo masabing napakabilis ng gabi. Laging araw lang. Ang bilis ng araw. Kasi nga, malapit na rin ho ang pagdating ng Lord. At we need to ensure na ang gospel ay makarating sa lahat ng tao. Bakit? Isa ka sa kabahagi to share the gospel of Christ. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang pala tayo taga-simba. Taga-share din tayo ng gospel. Alam niyo, pagka good news ang dala mo, hindi ka mahihiyang mag-share. Chismis nga, nadadala natin minsan. Doon pa tayo ganadong Teka, itatawag ko agad to, Di makali yung... Sis, meron kasi akong kwento. May time ka ba? Pero pagka gospel, minsan nagdadalawang isip pa tayo. Sabi mo sa katabi mo mula ngayon, hindi na tayo magdadalawang isip. Basta gospel ni Lord, share po natin. Let's share it. Ngayon ko naintindihan na walang pinipiling lugar ang gospel. And number 3, the kingdom of God is a life eternal. Ayan. Marami nagsasabi na sana true to life na lang daw ang story. Di ba? Sino nakakapanood dito ng true to life na mga story? Yung mga ni-recreate ng mga tapos pinapalabas ulit. Yung iba naman, talagang scripted ang istorya. Yung napapaganda nila yung at the end, napapaganda nila ang kwento ng buhay. O kaya kailangan sa movie, magandang story. Kasi kung hindi ka kikita. Tama po ba? Pero alam niyo po tayo, more than a movie, yung story ng buhay natin, sa totoo lang, may nagsulat na ng magandang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, nakasulat na yung maganda mong buhay. That was what we call predestined by God, Ephesians 2:10. Nakalagay na dyan na maganda ang katutunghayan ng buhay mo dito sa mundo. But then, bakit hindi natin nararanasan? Kasi nga, hindi yun ang pinipili natin. It depends on what we choose pa rin. Kaya may tinatawag na free will ang Diyos sa buhay natin. Halimbawa, sinabi ng Lord, bababa ka sa Sharaf DG, nandun ang blessing. Sabi mo, hindi po, burjuman po ako bababa. Tapos sabi mo, lalakarin ko na lang pa.
and 18. Paki-flash po. 2 Corinthians 4:17 to 18. Sige, basahin natin. 1, 2, 3. Eighteen. Ang magandang buhay po ng tao ay naisulat na ng Panginoon. Kaya nga lang si Satan, yung kingdom of darkness, ay pumapasok sa buhay natin para i-blind yung ating mga mata, hindi mo makita yung magandang plano ng Diyos sa'yo. Ang buhay po dito sa mundo, aminin man natin o hindi, but the life on earth is temporary. Sabi mo sa katabi mo, temporary lang. Wala akong permanente na buhay dito. Meron ba? May permanente bang nabuhay dito? Hanggang ngayon buhay pa mula sa simula. Siguro, kung buhay pa sila, masasabi mo, permanent. Pero yung buhay po dito sa mundo is only temporary. Kaya nga, ang ibinigay ng Diyos sa atin is a life eternal. Dahil kung temporary ang buhay sa mundo, may buhay na pang habang buhay. Gusto niyo ba yung buhay na walang hanggan? Depende. Kung ang buhay mo'y maghihirap ka, hindi mo na naisin na walang hanggan yung buhay na yon. Tama? Tama po ba? Kung ang buhay na kinakaharap mo ay buhay na maghihirap ka, nasasaktan ka, umiiyak ka, hindi mo na naisin, maging habang buhay yon. Pero kung ang buhay na nakahanda sa'yo, amen, ay buhay ng kaligayahan, buhay ng pag-ibig, sasabihin mo, ayan yung gusto kong buhay. At alam niyo po, yan yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon Jesucristo. Yung eternal life. Kaya po minsan, sabi natin, pwede ko namang gawin lahat dito Pwede naman talaga. 1 Corinthians 6:12. Kasi sabi nung nanay ko, nung ito kwentong kotsero lang yung nanay ko hindi nagpapalayas. Sabi nung nanay nung kapitbahay namin, lumayas ka na sa bahay na ito, gawin mo na lahat ng gusto mo. Di ba ganyan yung mga unang magulang, unang magulang. Ang dami natin mga ganyan, talak. Noon yon. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Kasi maraming mga Kristiyano sinasabi na wala daw pinagbawal ang Diyos. Ayan. Kasi nga lahat napapatawad na ng Panginoon. Madami ho tayong mga maling mga konsepto or mga palaging ina-argue. Lalo na pag ang gusto mong mangyari ay yung gusto mo. Sabi pwede naman everything naman. Pwede naman talaga, pero hindi lahat magbe-benefit sa'yo. Hindi lahat makakabuti sa'yo. Pag napahamak ka, kanino ka rin iiyak? Kay Lord ka rin iiyak. Minsan, pag napahamak ka, hindi ka makabalik kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, pag napahamak tayo, babalik agad kay Lord. Yung iba kasi naiyang bumalik kay Lord. Bumalik ka hanggat bukas ang pinto. Ililigtas ka ng Diyos. Bumalik ka hanggat may pagkakataon. Kaya nung leaders meeting namin nung Sabado, naiiyak ako. Ang gagaling kumanta ng mga P12, palakpakan naman yung buhay ng ating mga leaders. Ano kinanta niya? Kailan pa ibibigay? Praktisado pa yun. Kailan pa nga ba tayo maglilingkod? Ito na yung buhay natin. Aminin man natin o hindi. Yun po talaga yung life na meron na tayo. Ang buhay na naglilingkod sa Diyos.
Kaya nga lang sa dami ng mga agenda dito sa mundo, minsan, nagiging optional lang natin ang maglingkod kay Lord. Pero alam mo, sabi mo sa katabi mo, yung trabaho mo ngayon, part-time mo lang yan. Huwag ka na mag-part-time ng isa pa. Full-time ka kay Lord. Kung baga, ano mo lang yan, sideline mo lang yan. Ang tunay na dahilan, kaya ka nasa Dubai, para kay Lord, para mag-work para sa Lord. Amen. Hindi ho optional. Tayo ngayon ay hindi optional kung maglilingkod o hindi. You are already set and chosen by God because that is the life that we have. Yung eternal life, yung life na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. 1 John 2:15 to 17. 1 John 2:15 to 17. Okay, basahin po. Kasi kaya ko ito ipina-flash. Wala ho ito sa wedding banquet. Sa wedding banquet, ang nandun ay eternity. Kaya nga, yung righteousness, yung wedding garment, makakapasok ka lang doon kung meron kang wedding garment. Basahin po natin ang 1 John 2:15. 1, 2, 3. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. 17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Amen. Let me read in NLT, New Living Translation, NLT. Ang sabi po ng NLT, 1 John 2:15, do not love this world nor the things it offers you. Maraming mga offer. Tama. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. They are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away, along with everything that people crave. Lahat daw ng mga ninanais natin dito sa mundo, pati ang mundong ito ay maglalaho. But anyone who does what pleases God will live forever. Hindi ka maglalaho. Amen. Mabubuhay ka ng walang hanggan. Sabi nila, happy birthday. Mabuhay ka hanggat. Hindi Ganyan ngayon ang mundo. Minsan ina-adapt nating mga Kristiyano. Sabihin mo, wag ganon. Kasi yung words mo na bilang isang Christian has power. So kung gagamitin natin ang ating mga salita, wag tayong mag-conform sa mundo. Kaya minsan maraming mga takot ma-born again o takot na makisama sa atin kasi nga sinasabi nila, killjoy ka daw, KJ. Imagine, di ka na pwedeng magsalita ng ganon. Hindi na kayo pwedeng magkwentuhan ng mga green jokes or ano ba yung black jokes? Anong gusto nyo? Red jokes? Minsan, kasi sa flesh po yun. Yung flesh ang ang nag-gratify. Pero we do not live na according to what the flesh. We are now living in the Spirit of God. Yun na yung buhay natin. Aminin na po natin na talagang bilang Kristiyano, kailangang makita talaga natin yung buhay na niloloob o ninanais ng Diyos sa atin. Amen? May isa pang verse. Mark 6:36 ba ito? Pakicheck mo nga ako.
Ay, hindi yan, saglit. Mark 8:36 hanggang 37. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ayan. 38. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy Tingnan nga angels. po natin sa NLT. Hindi ko alam kung NLT itong version na ito. Yan. Ayan, sabihin na, sa verse ano uli anak, 36. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? 37. Is anything worth more than your soul? Yan. 38. If anyone is ashamed of me and my message in these adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father with the holy angels. Ganyan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano daw ba ang dapat nating mag-gain? Mag-gain mo man ang mundo, mawin mo man ang puso ng mundo, pero wala naman ang kaluluwa mo. Sometimes it really saddened us na, kailangan mild lang muna yung yung mga rebuke at saka yung mga pagtutuwid sa mga Kristiyano. Pero minsan, meron talagang mga kapahayagan ang salita ng Diyos na hindi mo pwedeng i-compromise o ibase dun sa kakayanan ng tao. Kundi kapag po kasi ang Diyos o salita ng Panginoon na ang nagtutuwid sa atin, wala akong pinipili yan kung bagong Kristiyano yan o luma na. Meron bang gano'n? Meron bang, ma-differentiate ba natin kung sino yung luma o bagong Kristiyano? Ang salita po ng Diyos, kapag nangusap sa puso ng tao, mapabago ka, newly born again ka o newborn ka, talagang magko-convict sa'yo. Now, pagdating naman sa pag-aaral ng salita, yun yung sinasabi ni Paul, na hindi mo naman talaga lahat maa-absorb agad. Pero ang sinasabi ko po ngayon, yung pagtutuwid ng salita ng Diyos sa buhay ng tao, mapabago man yan, o mapalumang Kristiyano, pag Word of God ang nangungusap, maiintindihan mo. Amen? Kasi yung iba, sila mismo yung nagsasabi sila na mismo yung maayaw. Hindi pwede kasi bago pa lang ako. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Kailangan nating makinig. Kailangan nating magseryoso sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na sino dito nagpaplanong mangibang bansa? Ang lang kasi, pagkakaiba natin, sino nasa ibang bansa? Ang pagkakaiba lang natin, dito po sa UAE, walang citizenship. Sa ibang bansa, pwedeng mabago yung pagka-Pilipino mo. Kahit mukha kang Pilipino, pwede kang maging Australian or Canadian. Pwede yung ganon. Or Singaporean. Kasi may tinatawag na yung change of citizenship. Pwedeng mabago yung citizenship. Pero alam niyo po, may mga bansa na kapag halimbawa nag-apply ka for change ng iyong citizenship, di ba meron ka munang pag-aaralan, tatanungin kung alam mo to, kasi yan din sana yung plano ko eh. Ano plano lang? Pero hindi pa ako nag-aral. Tapos,
paano sa'yo? Alam mo ba yung rule ng bansang ito? Kailangan alam mo paano sila nabubuhay. Minsan pati nga pagsasalita, kailangan mo aralin. Kaya nga, di ba sa ibang bansa may tinatag na IELTS? O, yun. Ano, Kuya Eugene? Spell it. Yan, di ba? May ganon. Kasi, aaralin mo yung, ano yun, yung intonation. Di ba may ganon yun? Speaking accent. Yan, kailangan aralin yun. Agay pagkagay, taga-Batanggan nyo ay. Ala ay, walang ganon. Pero kailangan mo matutunan. At kapag desidido ka, mangyayari o hindi? Mangyayari. Kaya nga, ang dami ng mga ibang mga Pilipino ngayon nagpalit na ng mga citizenship. That is one side. Another thing is, after na mag-change na kanilang citizenship, they should continue to learn how to become a Canadian citizen. Kailangan nila alamin, hindi mo lahat itinuturo sa kanila kung paano maging isang Canadian o maging isang ibang citizen. Kita mo yon sa mundo, ganun, kailangan mong aralin. Pero pagdating kay Lord, hindi pwede. Bahala si Lord, baguhin yung puso ko. Hindi, kailangan mo rin aralin. Sa kadami mo, kailangan din natin aralin. May mga instances, since we are already a new creation, yung bagong buhay o bagong nilalang sa atin, nasa iyo na. Pero minsan, nag-ano pa din yung old life or old nature natin. Kaya kailangan mo pa rin aralin ang tamang lengguwahe sa lahat ng mga belong sa kingdom o citizen ng mundo. Kaya pala, inaaral mo, inaalam mo kung paano ka dapat magsalita, paano dapat tayo mamuhay, ano ba yung nakakalugod o nakakaplis sa Kanya. Jesus Christ is very bold in sharing the truth. Na kahit nga, di ba, yung binasa natin kanina sa John 6, kahit na alam niya hindi tatanggapin ng society, sinabi niya. Kaya di ba nagpulasan yung kanyang mga disciple? John 6:61, verse 60. John 6, verse 60 po tayo. Siguro NLT na lang, anak. Ayan. Yung huling binasa ni Pastor sa 53. Ituloy natin yung 54. John 6:54. Ito na yung sinasabi ni Jesus Christ. Anyone who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise that person at the last day. 6:55. For my flesh is true food and my blood is true drink. Imagine, sinasabi niya to sa harapan ng lahat ng tao. Teachers of the law, Pharisees, Sadducees, mga disciple niya, mga ngayon lang nakarating, mga naghahanap ng miracle. Kasi sabi sa previous verse, hindi niyo naman ako hinahanap para sa miracle. Nahanap niyo para mabusog kayo. Diba ganun? Nagugutom ka kaya sumusunod kay Jesus. Pero nabubusog. Amen. Ngayon, ito yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. 56. Anyone who eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. 57. Tuloy-tuloy mo nga, anak. I live because of the living Father who sent me. In the same way, anyone who feeds on me will live because of me. 58. I am the true bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will not die as your ancestors did, even though they ate the manna, but will live forever. He said these things while he was teaching in the synagogue in Capernaum. At dito na. Many of his disciples said, "This is very hard to understand. How can anyone accept it?" Mismo mga disipulo ni Jesus, mismo inalagaan niya, sinamahan niya, nahirapan din intindihin ang kanyang salita. Ano sabi ni Lord? Jesus was aware that his disciples were complaining
So he said to them, does this offend you? Minsan may pagtutuwid ang Diyos sa buhay natin na parang sinasabi ng puso, alam ni Lord yon kung natutuwa ka o hindi. Then, 62, then what will you think if you see the Son of Man ascend to heaven again? 63 hanggang 67 po. The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. But some of you do not believe me. For Jesus knew from the beginning which ones didn't believe, and he knew who would betray him. 65. Then he said, that is why I said that people can come to me unless the Father gives them to me. 66. At this point, many of his disciples turned away and deserted him. Then Jesus turned to the 12 and asked, are you also going to leave? Ayan. Marami ho na kapag hindi na nila nagugustuhan ang mga naririnig nila mula sa salita ng Diyos, ay mas pipiliin na lang na umalis na lang. Pero alam niyo po, ang eternal life ay biyaya ng Diyos. Hindi niyo po yan makukuha sa galing natin sa kumpanya, sa dami ng pera natin, yung good health, sa dami ng ipon mo. Hindi. Yung biyaya na araw-araw tayong nakakagising, kanino po galing yan? Biyaya yan ng Panginoon na siyang author ng eternal life. Kaya tandaan natin na tayo ngayon na nasa wedding banquet ay kabahagi ng Diyos sa kanyang gawain. Hindi lang mo tayo a-attend at makikita ng Diyos that we are not wearing the garments, the wedding garment. Ang gusto ng Lord, i-embrace mo yung righteousness niya, the clothing that He provides for us so that we can serve Him according to His will. Kaya pala sabi niya sa panahuli, many are invited, but few are chosen. Here in this room, we will treasure the eternal life that we receive from Jesus. We do not live any longer to the pattern of this world. We do not work as the world works. We work for the Lord. Amen. Our lives is not self-centered, but Christ-centered. It is no longer what I want, but what God will is. It is no longer what I need, but what God gives. It is no longer what I plan, but what is His plan. It's no longer what I do, but what God has done. So in serving Him and in loving Him, in living this life, sabi ni Jesus, if you accept His invitation, not just to come to church, but to live the life of love, the life of invitation, and the life which is eternal, then you will experience the blessing and the things of God. Kaya po in serving God, in loving God, in living this life, we love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Sabihin natin, I love God every day of my life. There's no option para sabihin na we are just here to listen. Pag po sinabing partakers, may ginagawa tayo. Ang tawag po doon ay kabahagi. Sabi nila sa isang katawan, meron bang bahagi sa katawan natin na hindi nagpa-function? Mga medical. Patayo na po tayo lahat. Paki-check mo yung katawan mo kung may bahagi sa'yo hindi nagpa-function. Meron ba? Sabi nila, before, yung appendix daw, wala daw yung siya na nga lang yung walang silbi, siya ba'y nagdudulot ng sakit karamdaman. Pero later on, they discovered may function ng appendix. Tama ba? Tama ba? Kunwari, doktor ako. MD po ako medyo doktor.
Yung iba, akala nila appendix sila sa body of Christ. Pero hindi. Lahat ho tayo, minahal ng Diyos for a purpose of bringing the gospel and the good news unto the whole world. So, huwag tayong manatili pa rin dun sa dati nating buhay. Yung wedding garment na gusto ng Panginoon sa atin is to embrace that righteousness. Kaya ang tawag sa kanila, they are chosen. Kasi pumili din sila ng isusuot nila. Pinili nilang isuot ang wedding garment. So at the end, they are called chosen. Kaya kung may bago po dito at parang sabi mo, it's a hard teaching, di ko maunawaan. Kapatid, ikaw yung gustong-gusto ng Lord ngayong hapon nito. Kung hindi ka lang bago, kung luma ka na din, na parang lagi kang nag-iisip, bakit ba ako, ano ba talaga ang purpose ko bilang isang Christian? Ikaw yung kinakausap ng Diyos. The Word of God, I pray and I speak in the mighty name of Jesus. Ang siyang mangusap sa'yo at mag-reveal ng tunay na dahilan. But remember this, you are not just for this world. Hindi ka nabuhay para lamang parang palaging araw-araw nakikipaglaban ka sa mundong ito. No. There is a life where you are already a victor. And that life is the life in Christ Jesus. Just open your heart and believe, and the Lord is ready to make a miracle to you in this afternoon. Let's sing this song.